Hi guys! Magandang araw po sa lahat. Ang update po natin for today's video ay tungkol po sa mainit-init na pinag-uusapan online ngayon, which is yung OFW Pension Act. Okay? Marami po kasi ang nagtatanong kung sino nga po ba yung mga eligible or qualified na makatanggap ng OFW pension na ito at kung magkano nga po ba yung posible na matanggap nila. Okay? So I'll be sharing a few details para po sa inyo. At yung mga detalye po na isi-share ko po sa inyo ay galing po iyon, 'di ba, sa panukalang batas, Senate Bill number 252 na inihain of course ni Senator Erwin Tulfo. It was filed I think July 2025. Ito po yung panukalang batas na naglalayo na magtatagpo ng OFW Pension Fund. At mula po doon sa OFW Pension Fund, 'di ba, doon po kukunin yung OFW pension, diba, na ibibigay syempre doon sa mga qualified OFW. So mag-focus lang po tayo, nabasa ko po yung Senate Bill number 252, nag-focus lang po tayo sa sections 4, 5, 6, and 7. So basically, those sections would cover yung eligibility, yung criteria, kung sino po yung pwede makatanggap, at magkano po yung monthly pension. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, sa aking Facebook, sa aking TikTok, please don't forget to like and follow for more OFW updates. At pakishare na rin po ng ating video para mas marami pa po ang makaalam. Okay? Let's proceed. Una po sa Section 4, Establishment of Overseas Filipino Worker Pension Fund. An OFW pension fund is hereby established to provide pension benefits to overseas Filipino workers, especially those who are engaged in manual, skilled, or technical occupations that require physical labor, specialized training, or vocational skills. So, ang comment ko naman po dito sa section number 4 ay sana wala pong pinipiling OFW. Regardless kung ano man po yung ating category, domestic worker tayo or skilled worker, land-based, sea-based, di ba? Sana lahat ng OFW na eligible. So ito nga po, which lead us to section number 5, yung eligibility na. Di ba? Hindi naman pwedeng lahat tayong OFW. Siyempre dapat may specific criteria yan. The benefits of this act shall apply to an OFW who is, makinig po ng mabuti. Una po, at least 60 years of age upon retirement with accumulated 15 years of overseas employment. So dapat daw, 'di ba? Matatanggap natin itong OFW pension kapag lumagpas na po tayo ng 60 years. At dapat po tayo ay nakapag-ipon o nakapag-serbisyo abroad, overseas ng at least, 'di ba? Hindi po bababa sa 15 years. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na dapat isang kumpanya lamang. Diba yung 15 years na yon. So pwedeng palipat-lipat kayo ng company pero at least nakaipon po kayo ng 15 years, diba? At dapat po tayo ay registered with Philippine Overseas Employment Agency or sa POA. Syempre dapat may records tayo doon na pwede po nilang i-validate or i-verify. Ito naman pong OFW pension ay hiwalay po ito, diba, sa other pension like SSS or GSIS. Section 6, which is ito po yung maraming interesado, magkano nga po ba yung monthly pension. Overseas Filipino Workers Pension, all eligible overseas Filipino workers shall be entitled to receive a monthly pension in the amount of at least 5,000 pesos per month upon retirement. So yun po yung sinabi at least. So ibig sabihin, monthly pension na hindi po bababa sa 5,000 pesos upon retirement. Ulitin natin, yung retirement na edad dito na binanggit sa section number 5 is 60 years. So, ibig sabihin, dapat natatanggap natin yung monthly pension na yan. Siguro mag-61 na tayo, ganyan. Subject to the pension plan to be established by the Department of Migrant Workers. Ito po. And then, section 7. Role, ano nga po ba yung tungkulin ng DMW dito sa OFW Pension Act. The DMW shall be the lead implementing agency and administrator of this act. In addition to its existing duties and responsibilities, the DMW shall
Sila po yung magtatatag ng pension plan para po sa mga OFWs. Sila din po yung magmamanage ng OFW Pension Fund para masigurado na ito pong pondo ay sustainable, di ba? At sana syempre hindi makurakot. Mahirap na pag yung fund ng mga OFW ay makurakot. Syempre, maapektuhan nyo yung monthly pension. And then, yung DMW din po yung magtutukoy ng criteria for eligibility at syempre in coordination with relevant government agencies. And then, perform other duties and functions towards the efficient and effective implementation of this act. So actually, ito po ay magandang balita para sa atin lahat, di ba? Based po dito sa napasa natin na Senate Bill 252, yung monthly pension naman ay parang subsidized or 100% na pupunduhan dapat ng DMW. Wala pong share na magagaling sa OFW, di ba? Sa dati pong video, sa dati po nilang panukalang batas, noong si Senator Erwin Tulfo pa ay representative ng ACT-CIS party list, ang sabi po niya dati ay mag-contribute, 'di ba? May fund na manggagaling sa DMW, sa gobyerno, at meron din pong babayaran yung OFW, 'di ba? Pero dito po sa Senate Bill 252 wala pong nabanggit na ganon. Ibig sabihin 100% po ito na subsidize ng ating gobyerno. Libre po sa mga OFW. Okay. Siyempre, dapat isasama po ng ating DMW sa kanilang annual budget. Kailangan may pondo kasi kung wala namang pondo, ay wala pong panggagalingan ng pera na i-distribute. Okay? So yung aking comment lang naman dito, 'di ba? Kung ako po yung papapiliin, I would rather choose, 'di ba, yung 100% free sana na hospitalization benefits para sa mga qualified OFWs. Kung tayo po ay at least 60 years old pataas na at nakapagserbisyo din po tayo ng matagal abroad, sana yun na lang po, 100% free hospitalization coverage. Kasi guys, alam naman po natin na kapag tayo po ay nagkakaedad na, prone po tayo sa mga sakit-sakit na yan. At kahit po ma-hospital tayo at may PhilHealth, malaki pa rin po talaga yung babayaran natin. At syempre, bilang tayo nga po ay wala nang kakayanang kumita, sana yun na lamang po yung privilege or benepisyo na ibigay po ng gobyerno sa ating mga OFW. Kasi aminin man po natin at sa hindi, yung 5,000 pesos po ay maliit po yan, 'di ba? Although sinabi naman po kanina na at least, 'di ba? So hindi bababa po sa 5,000 pesos, posibleng mas mataas pa po diyan. Pero kung 5,000 pesos lang po, guys, alam naman natin na after ilang years, yung value ng 5,000 pesos na yan ay parang hindi mo na po mararamdaman. Okay? So sana po nabigyan ko po kayo ng update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Ilalagay ko po yung link ng Senate Bill number 252 na yan. Yan po yung link na mismong sa Senate po yan, website ng Senate, para at least mabasa nyo rin po at maintindihan. So kung may mga comments po kayo, reactions, suggestions, whatever, ilagay nyo lang po sa ating comment section sa baba. At pag-antay-antay pa po tayo kasi hindi pa naman po ito ganap na batas. Pag naging ganap pa po itong batas, syempre meron pa rin silang ida-draft na IRR, which is yung implementing rules and regulation. Okay, marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.